Sinisikap ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jess Dureza na huwag matuloy ang bantang pagpatay ng Abu Sayyaf sa dinukot nitong Chairman National. Narito ang report ni Rosalie Cos. But we continue to appeal to the captors now, and I've said this earlier, to spare the lives of innocent victims for the sake of their loved ones and their families. Hindi pa rin tumitigil sa pag-apela si Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza sa teroristang grupong Abu Sayyaf na huwag paslangin ang kanilang German kidnap victim na si Jürgen Kantner, 70 taong gulang. Sa isang video na posted sa social media kamakailan, umapela ng tulong sa pamahalaan ng Pilipinas at Germany ang bihag na si Kantner at humihingi ng 30 milyong pisong halaga ng ransom kapalit ng kanyang buhay. Itinakda ng Abu Sayyaf ang ultimatum para sa buhay ng foreigner hanggang February 26, alas 3 ng hapon. At kung hindi maipagkakaloob ang hinihingi ng teroristang grupo, ay papatayin umano siya ng mga ito. Ayon kay Secretary Dureza, nakikipag-ugnayan sa kanya ang pamahalaan ng Germany hinggil sa ginagawang rescue efforts at operasyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines upang masagip ang German national at tugisin ang Abu Sayyaf group. The German government had been reaching out to us also, asking for help. Nanindigan naman ang opisyal sa no ransom policy ng pamahalaan. Gayunman, hindi naman anya kayang pigilan ng gobyerno kung mismong mga mahal sa buhay ng kidnap victim ang makikipagtransaksyon sa teroristang grupo. Government still reiterates its very strong no ransom policy. So we are not going to talk with them on ransom. However, after having said that, we cannot prevent members of their families, loved ones, and other sectors to come around and maybe respond to that. We don't know. Si Kantner at ang kanyang asawa na si Sabine Merce ay binihag ng ASG sa kanilang yate sa Sabah noong Nobyembre. Una nang natagpo ang puno ng tama ng bala ang katawan ng kanyang misis sa Sulu. Samantala, nasa 27 pang Banyaga at Pilipino ang bihag ng mga Abu Sayyaf. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naglabas ang New People's Army o NPA ng katunayan na buhay pa ang dalawang sundalo bihag nila. Sa isang audio message, sinabi ng mga bihag na sina Sergeant Sulaiman Kalokop at Private First Class Samuel Garay na nasa maayos silang kalagayan. Nananawagan din ang mga ito sa pamahalaan na tulungan silang makabalik sa kanilang mga pamilya. Nananawagan po ako sa aking Battalion Commander Lieutenant Colonel Harold Argamosa, sir, sa Armed Forces of the Philippines na itigil po ang operasyon dahil ito po ang magpapahamak sa amin. Nananawagan po ako sa gobyerno, lalong-lalo na kay President Rodrigo Roa Digong Duterte, na tulungan kami makabalik sa aming pamilya dahil hirap itaguyod ng asawa ko ang 5 naming mga anak. Sinabi pa ng NPA na iniimbestigahan nila ang mga ito kaugnay sa pagkakasangkot sa ginawang krimen ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army laban sa kanila. Tinukot ang dalawa sa New Bantangan, Sultan Kudarat noong 2 ng Pebrero. Samantala, ipinahayag ni Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza na hindi lamang ang peace talks ang paraan para marating ang kapayapaan ng pamahalaan at CCP, NPA, NTFP dahil may iba pang paraan para matamo ang katahimikan. Narito ang report ni Mirasol Abogadia. But the work for peace continues, remember? Yes, sir. Because peace talks is not only the way to peace. There are other paths to peace, di ba? Ayaw magbigay ng espekulasyon ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza kung ano ang kahihinatnan ng mga naunang napagkasunduan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines matapos ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang formal na usapang pangkapayapaan ng magkabilang panig. Gayunpaman, hindi tinutuldukan ng kalihim ang mga paraang maaari pang gawin ng pamahalaan upang tamuhin ang hinahangad na pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Darating ba yung... Ako, I think merong darating ang chance niyan. At sa tamang panahon at sa tamang reason.
Samantala, hiniling na ng Office of the Solicitor General sa Korte na kanselahin ang bail at issuance of recommitment order sa consultants ng National Democratic Front of the Philippines. Sa mosyong inihain ng Solicitor General sa mga Regional Trial Court, hiniling ang bail cancellation ng mga pansamantalang pinalayang consultant at political leader ng NDFP's panel. Samantala, naghain na rin ang kampo ng ilang mga akusado ng sagot sa manifestasyon upang isantabi ang inihaing mosyon ng OSG. Ayon naman kay Secretary Doresa, sinusunod lamang ng Government Peace Panel ang order ng Pangulo nang i-terminate ang JASIG o Safe Conduct Pass ng mga ito. So the basis for their being released is no longer there. Kaya the Department of Justice is pursuing accordingly the next steps pursuant to the order of the President. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Nangako si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na palalakasin ang Korean Police Assistance Desk para tugunan ang mga reklamo ng mga dayuhan laban sa mga abusadong pulis. Narito ang report ni Joshua Anton. 20 Korean national ang napapatay sa buong mundo bawat taon. Ayon kay Korean Ambassador Kim Jae-shin, 40 to 50% dito ay sa Pilipinas nangyayari na kung saan kalahati ay naitatala sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang narito ang businessman na si Ji Ik-jun na pinatay umano ng mga pulis sa loob mismo ng Camp Crame. Unfortunately, around 40 to 50% of those killings occur in the Philippines. 특히 부담스럽게도 필리핀에 있는 사고 반 정도가 방한과주에서 일어나고 있습니다. But even more unfortunately, around half of those killings in the Philippines occur in Pampanga. Sa pagtitipon sa Pampanga kagabi na dinaluhan din ni Philippine National Police Chief Police Director Ronald De La Rosa, sinabi ng Korean Ambassador na nakakalungkot ito lalo na at may magandang samahan ng Pilipinas at Korea. Katunayan dito ang nasa 70,000 mga Koreano na piniling gawing pangalawang tahanan ng Pilipinas. Kaya naman upang hindi tuluyang masira ang matagal ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa, ipinangako ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa ang pagpapalakas sa Korean Police Desk sa bansa, lalo na sa mga lugar kung saan maraming naninirahan at nagbabakasyon ng mga Koreano. Kabilang narito ang Cebu, Boracay, Angeles City, Davao, Subic at Baguio City. Basta right now, meron tayong pitong Korean Police Desk. Ito ang magiging takbuhan ng mga Koreano kapag may problema ang mga ito, gaya ng pangharas ng mga pulis. Around 3 to 7 police desk para makikita talaga ang problema ng mga Koreano. Maglalagay din ng mga interpreter upang matulungan ng mga ito sa nais nilang may parating sa pulisya. Yung interpreter na yon, i-dedicate niya sa Korean community. Kung sino may problema na Koreano, lumapit kayo doon sa interpreter at kayo na ang interpreter na mag-text or magtawag sa local police or sa krame kung mayroong problema. Plano rin ng Pampanga government na maglagay ng Korean Assistant Office sa provincial capital bilang dagdag na ayuda. Muli namang ipinangako ng PNP chief na gagawin ang lahat upang hindi na maulit ang nangyari sa negosyanteng si Ji Ik-ju. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Susunod, Chinese cabbage sa Benguet, bagsak presyo na dahil sa andap o frost. Ilang mining companies pababayaran sa pamahalaan ang mawawalang kita dahil sa suspension at closure order na DENR sa kanilang mining operation. At bagong airport, planong itayo sa Bulacan para maibsan ang air traffic congestion sa NAIA. Bagsak presyo na ang halaga ng Chinese cabbage sa Benguet dahil sa nararanasang andap o frost. 3 bayan na sa Benguet ang nakakaranas ng sobrang lamig ng panahon na umabot sa 5 degrees Celsius.
Ang mga ito ay ang Kibungan, Manyakan at Bugias. Bagamat wala pang handap sa Paway Atok, inani na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim tulad ng Chinese cabbage. Dahil dito nasa 8 hanggang 9 na piso ang kada kilo ng halaga ng Chinese cabbage dahil sa oversupply. Ang mga pananim na madaling masira ng andap ay ang patatas, Chinese cabbage at mga bulaklak gaya ng alstroemeria. Hihingi ng kompensasyon ang mga mining company sa pamahalaan kung tuluyang ipasara ang kanilang mga minahan sa bansa. Narito ang report ni Ray Pelayo. Gagawin ng mga mining company sa bansa ang lahat upang protektahan ang kanilang industriya na nanganganib na maapektuhan dahil sa mga desisyon ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa Chamber of Mines, may mga kasamahan na silang umapila sa Malacanang para ikonsidera ang kanilang panig sa issue. Mahirap kasi kung appeal sa kanya, baka walang mangyari. Kaya most of them already wrote the Office of the President. Kung hindi sila papansinin, ay mapipilitan na silang humingi ng tulong sa Korte Suprema. Ang ibang mga foreign investor na maapektuhan din ay maaari naman nilang lumapit sa International Center for Settlement of Investment Disputes o ICSID. Mapipilitan din ang mga kumpanya ng minahan na ipasasara at sususpindihin ng DENR na humingi ng danyo sa pamahalaan bilang paraan ng kanilang pagbawi sa mawawalan nilang kita. At ang masaklatan niya dito ay posibleng ang taong bayan ang pumasan sa kanilang hihinging reimbursement. At the end of the day, Congress will have to pass a law to pay for this damage or for the return of investment to the mining companies affected, and eventually it will be collected through taxes. So it's going to be the Filipino people who will shoulder it. The mining companies cannot just cap up the money. We always borrow from financiers or banks. How is that going to happen? How are we going to pay them back? Ayon pa sa Chamber of Mines, bilyong-bilyong investment rin ang nanganganib na mawala sa bansa dahil sa mga desisyong ito ng DENR. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagtakda na ng oras ang Surigao del Norte government sa pagdadala ng relief goods sa mga biktima ng lindol upang maiwasan ang naganap na pananambang ng mga armadong grupo noong Martes ng gabi sa San Francisco. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Martes ng gabi nang atakihin ng armadong grupo sa Barangay Linungganan, San Francisco ang konvoy ng militar kasama ang grupong naghatid ng relief goods sa mga naapektuhan ng lindol sa Surigao del Norte. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mga miyembro ng New People's Army ang nasa likod ng pananambang. Kaya naman upang maiwasan ang katulad na insidente, magpapatupad na ng curfew ang Surigao del Norte Provincial Government sa paghahatid ng mga relief goods sa iba't ibang remote areas ng lalawigan. Sa bisa ng executive circular na ibinaba ni Surigao del Norte Governor Sul Matugas, hanggang hapon na lamang ang pagbibigay ng mga relief goods sa mga biktima ng lindol. Sa ambush, because of that, we are now limiting the relief operations up to 5 o'clock in the afternoon lang. No relief work after 5 to protect our donors, our sponsors, at saka all those who are planning to give, to share with us their commodities, their goodies, must first come to us, inform us in advance. Dagdag pa ng gobernadora, may ilang lugar pa sa lalawigan na pinagkukutaan ng rebuilding grupo kaya mas mainam kung araw isasagawa ang pamamahagi ng tulong sa mga earthquake-affected areas. Kaya nangyari yun, 8:30 in the evening. Naturally, ambush ka. Whatever is the time within the day, make it fast. Like what you receive na, give that to the city committees. Just give that to this disaster center. Ito na ang mga pagkain na na-deliver na. Samantala, nananawagan naman ang lokal na pamahalaan sa mga NPA faction groups na makipagtulungan na lamang sa halip na manggulo dahil meron din umanong mga kamag-anak ang mga ito na naapektuhan ng lindol at tumatanggap ng tulong mula sa gobyerno at mga private donor. Ngunit una nang itinanggi ng NPA na sila ang nasa likod ng pananambang. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Plano
ng pamahalaan na magtayo ng International Airport sa Bulacan na naglalayong maibsan ng air traffic sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. May report si Monoxon. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang proposal ng isang pribadong kumpanya na magtayo ng bagong airport sa Bulacan. Sa naturang panukala, magkakaroon ito ng 2 runway na maaring madagdagan ng 4 pa. Ang 2,000 hectares proposed airport ay magkakaroon ng 100 million passenger carrying capacity na makatutulong upang madecongest ang NAIA. Tinatayang nasa 10 bilyong dolyar ang gagastusin sa pagpapatayo nito, ngunit lahat ng gastos ay sasagutin ng pribadong grupo. Because ang paggawa po ng airport ay hindi parang paggawa ng isang bahay na hindi madalian. It will take about, mabilis po yung 4 years, maybe 5 to 6 years to even build just the first phase. Bagamat may ilan ng naunang proposal para sa pagtatayo ng mga bagong paliparan sa bansa, wala pa ni isa dito ang naaprubahan. Sa ngayon, walang plano ang pamahalaan na i-expand ang capacity ng NAIA. Sa halip ay magsasagawa na lamang ng mga infrastructure improvement. Sa pinakahuling ulat ng World Economic Forum Global Competitiveness Report, ang Pilipinas ang pinakamababa sa kalidad ng air transport infrastructure kumpara sa mga kalapit bansa nito sa Asia. Ayon naman sa American Chamber of Commerce of the Philippines, kinakailangan na ng Pilipinas na magpatayo ng mga bagong airport upang lalo pang makahikayat ng mga turista at negosyante sa bansa. The existing airports throughout the country need improvement, and that's a constant factor. It's not new to this administration. It's always been there because demand is increasing, both domestic and international. Target ng pamahalaan na matapos ang bagong airport na itatayo sa Bulacan bago matapos ang Administrasyong Duterte. Monhok Son, UNTV News and Rescue, Makati City. Nagpahayag ng pangamba ang House Committee on Transportation na tumagal ang pag-aantala sa pagtatayo ng common station ng LRT at MRT dahil sa Memorandum of Agreement o MOA issue. Narito report ni Nel Mariboho. I think DOTR, it's high time na you start building with or without a TRO. Umapila si House Speaker Pantaleon Alvarez sa Department of Transportation na simulan na sa madaling panahon ang pagtatayo ng LRT-MRT Common Station sa Quezon City. Ngunit ipapaubaya na ng House Speaker sa National Economic Development Authority kung anong bersyon ng common station ang aaprubahan. Sa kabila nito, nangangamba ang House Committee Chairman na si Cesar Sarmiento sa posibilidad na tuluyan ng maantala ang pagtatayo ng 2.8 billion pesos na common station dahil na rin sa mga kinakaharap na mga usapin. Isa na rito ang usapin ng legalidad ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong Enero at ang mga pagtutol sa proyektong ito. Have you consulted the Office of the Solicitor General? Will this MOA even pass the scrutiny of the Supreme Court? Honestly, they show that unified station is not a sure go. Ayon sa minority group, patuloy nilang haharangin ang bilyong pisong proyekto na ito. We are going to head on a collision course here if the administration will support the position of Secretary Tugade. Sa ngayon ay isinusulong sa komite ang alternatibong pagtatayo ng isang temporary common station na pakikinabangan ng nasa 30,000 pasahero kada araw. Samantala, na-question naman sa pagdinig ng komite ang kapasidad ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na tumatayo ngayong CEO at President ng Light Rail Manila Corporation. Ayon sa House Speaker, posibleng may nilabag na provision sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees si Singson dahil sa umiiral na 1-year ban sa pagpasok ng mga dating government official sa pribadong kumpanya. Ayon kay House Majority Leader Rudy Fariñas, dapat na kumonsulta ang dating kalihim sa Kongreso. At pag in-approve ng House, iyon po ang sandalan nyo para hindi ko kayo magkakaso. If you feel that there is a violation, I'm willing to resign anytime. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa iba pang balita, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na walang diskriminasyon sa Reserve Officers Training Corps o ROTC at bukas ito sa LGBT community. At mula sa Campo Aguinaldo, may report si Brian De Paz live. Magandang tanghali sa iyo, Brian. Yes, Wyla, nagpakita ng intensyon ng transgender na kongresista na si Geraldine Roman na lumahok sa Reserve Officer Training Corps o ROTC.
Ayon sa kanyang inilabas na pahayag, anya ito'y upang makita ang pagpapahalaga ng AFP sa LGBT community na kaya magpakita ng disiplina, military professionalism at pagmamahal sa bansa tulad ng lalaki at babae na ROTC member. Ayon naman kay Colonel Edgar Arevalo, ang Chief ng Public Affairs Office, walang pinipili ang hukbong sandatahan anuman ang iyong kasarian sa pagpasok sa ROTC. Ginagarantiyahan ito ng AFP Gender and Development Program. Tinatanggap ng AFP ang pagpapakita ng interes ni Representative Roman na maging miyembro ng ROTC at pinahahalagahan nila ang pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Ayon kay Colonel Arevalo, sa pagpasok sa pagsasanay ng mga nais maging miyembro ng ROTC, dapat nilang malaman na mataas ang paggalang sa institusyon na kanilang papasukan. Nagpapaalaala ang AFP na dapat panatilihin ang dignidad sa isusuot na uniforme ng mga ROTC, pagpapahalaga sa disiplina, wastong pag-uugali at respeto. Muling nilinaw ng hukbong sandatahan na ang ROTC na isinusulong ng pamahalaan ay mahigpit na ipatutupad ang anti-hazing law at paglaban sa korupsyon. Kaya naman ang mga tactical officer na kukunin ay walang record ng pang-aabuso o katiwalian. Balik sa iyo, Waida. Maraming salamat sa iyo, Brian De Paz, live mula sa Campo Aguinaldo. Ipinahayag ng Department of Health na patuloy pa rin ang operasyon ng mga ipinatayong rehabilitation centers sa kabila ng pagpapatigil sa war on drugs ng pamahalaan. At narito ang report ni Leslie Longbowen. Batay sa ulat ng Philippine National Police, nasa 1 milyon na ang mga drug dependent na sumuko at nagpasailalim sa rehabilitation program ng pamahalaan. Ayon naman sa Department of Health, nagpapatuloy rin ang kanilang community-based programs para sa mga nagnanais na magbagong buhay mula sa pagkakalulong sa ipinagbabawal na gamot. So kung 1.3 po or 1.1 o 1 million na lang po ilagay muna natin. So mga 10,000 po kung 1% or 20,000 will be requiring residential or inpatient treatment. Majority of which will be requiring yung pong community-based provision of treatments, care and services. Ayon sa kagawaran, pinatutunayan nito na napapakinabangan pa rin ang mga ipinatayong rehabilitation center ng pamahalaan sa kabila ng itinigil na ang kampanya nito kontra droga. Meron din po tayo mga outpatient facilities na intensive outpatient na regular pong bumabalik po doon sa facility. So for now, we have 48 accredited rehab centers in the whole country, but mostly are private facilities. 35 po ang private facilities and the rest are government. Naniniwala ang Health Department na ang rehabilitasyon ng mga sumukong drug dependent ay hindi lang obligasyon ng pamahalaan, kundi maging ng ibang sektor at maging ng media sa pamamagitan ng information dissemination at tamang edukasyon. Ayon kay Dr. Jasmine Peralta, importanteng paigtingin ang kampanya ng pamahalaan, hindi lamang sa kung ano ang masamang epekto ng iligal na droga sa bansa, kundi kung paano makakakuha ang isang drug dependent ng serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng rehabilitation program nito. We are now trying to have the implementation po ng community-based treatment program sa pamamagitan po ng mga local government units kasi nga po we need to empower the LGUs kasi sila po ang nasa grassroots level down to the barangays. Samantala, umaasa naman si Quezon City Police Director General Guillermo Eliazar na kapag tuluyang naisakatuparan ang internal cleansing sa PNP at naisaayos na ang hanay ng mga pulis ay mas magiging epektibo na ang kanilang operasyon laban sa iligal na droga. We're hoping na panandalian lang po ito dahil nakikita naman natin yung nagiging consequence of this non-involvement ng ating Philippine National Police on the active role in the operation against illegal drugs. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilulunsad na ngayong taon ng PhilHealth ang health packages para sa mga drug dependents at children with disabilities. Narito ang report ni Aiko Miguel. Maglulunsad ng bagong health packages ang PhilHealth kasabay ng kanilang ika-22 anibersaryo ngayong taon. Dalawa sa mga ito ang medical detoxification package ng drug dependents at ang benefit packages for children with disabilities. Sakop ng medical detoxification package ang lahat ng drug dependents, PhilHealth member man o hindi. Ayon sa PhilHealth, 10,000 piso ang ilalaan para sa mga qualified drug dependent na sasailalim sa programang ito. Ito lang yung intervention that PhilHealth for now can cover for the members, PhilHealth members. As I've said,
Yung mga drug dependents na hindi PhilHealth member, they will go into the process of validation. Kung sila ba ay walang financial capability, so babagsak sila doon sa sponsor program. O if they have the financial capability naman yung family, of course, kailangan this should be enrolled. Tututukan naman ng benefit packages for children with disabilities ang pag-asiste at pagpapagamot sa mga espesyalista ng mga kabataang may kapansanan, lalo na ang mga indigent. Children with disability is a commitment for the as a component of our Millennium Development Goals, no, for the public health in general, no. Buo naman ang suporta ng pamahalaan sa PhilHealth, katuwang ang Department of Health at DSWD sa pagkalinga ng drug dependents at children with disabilities. It's an excellent program to go along with the President's War on Drugs. Sa kasalukuyan ay binabalangkas pa ng PhilHealth ang guidelines at saklaw ng mga naturang health packages. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Taguig City. For the news abroad, at least 15 were killed and more than 50 were wounded when a suicide bomber detonated a pickup truck on Wednesday in Sadir City. The explosion targeted a crowded street full of garage and used car dealers. It was the deadliest blast in Baghdad so far this year. Islamic State stepped up bombings in Iraq last year in retaliation to a U.S.-backed campaign that dislodged the militants from most Iraqi cities it took over in 2014. Meanwhile, North Korean ambassador to Malaysia Kang Chol left the morgue in Kuala Lumpur, where the autopsy of the body of the estranged half-brother of North Korean leader Kim Jong-un was being performed on Wednesday. Malaysian officials said that North Korea initially objected to the autopsy of Kim Jong-nam's body and requested that it be released to them right away, but Malaysia rejected the request. No decision has been made on whether the body of Kim Jong-nam will be handed over to North Korea. South Korean intelligence believes that Kim Jong-nam was poisoned. There was no mention of him in North Korean media. And in other news, scuffles broke out between police and protesters in Paris on Wednesday during a demonstration in support of Theo, a man who has become a symbol of police violence after he was allegedly beaten and raped during arrest last week. Violence has accompanied protests since the incident, with 12 people arrested on Monday night in the Seine-Saint-Denis region. Protesters lit piles of rubbish in the streets as riot police threw tear gas canisters, which were in turn thrown back at them. A policeman has been placed under formal investigation for the suspected rape and 3 others for unnecessary violence. Susunod, Australian long-distance swimming great Grant Hackett inaresto matapos manong magwala sa bahay ng kanyang mga magulang. At 30 arestado sa sinalakay na cybersex den sa Quezon City. Inaresto at ikinulong ng pulisya ang Australian long-distance swimming great na si Grant Hackett sa Gold Coast kahapon. Ito'y matapos na magwala si Hackett sa katahanan ng kanyang mga magulang. Sinabi ng ama ng problemadong 36 na taong gulang na triple Olympic champion sa Gold Coast Bulletin na napilitan na siyang tumawag sa pulisya para matulungan ang kanyang anak. Masyado na umanong umabuso at agresibo na si Hackett at halatang may malaki itong dinadalang problema. Nanalo ng gold medal si Hackett sa 1,500 meters sa 2000 Sydney Olympics at sa Athens noong 2004 bago nagretiro ito matapos ang 2008 Beijing Olympics kung saan nagwagi siya ng silver medal sa kanyang paboritong event. Tatlong po ang naaresto ng mga otoridad sa isang cybersex den na nag-ooperate sa Quezon City kagabi. May report si Maki Libradilla.
Nahuli sa akto habang nakikipag-chat ang 30 empleyado ng isang cybersex den sa Barangay Balara, Quezon City nang salakayin ito ng mga pulis kagabi. Nang suriin ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga computer, nadiskubre ang mga malalaswang pre-recorded videos at mga hubad na larawan ng iba't ibang tao. Modus umano ng mga ito na mangikil at mang-blackmail ng mga customer na karaniwan ay mga banyaga. They lure their victims or yung customers na dun sa kanilang pakipag-chat. Eventually, magpapakita din sila ng kanilang mga private parts and mga intimate action. So, i-record nila yon. So, ano next doon? Blackmail. So, punta ngayon sa extortion or we call sextortion. Inamin naman ng isa sa mga naarestong empleyado na sinusuyo nila ang mga nakakachat at kinukumbinsi na magbayad ng membership fee sa kanilang website. Bago lang po to, pinuulan po kami dito. Nagbibenta lang po ng dating membership po. Kakausapin lang po namin, tapos alukin lang po. Tapos pag okay na, ayun lang po, tapos na kami. Paliwanag naman ng ibang empleyado, hindi nila alam na iligal ang kanilang ginagawa. Tagasan mo yung mga kachat niyo? US. Sabi naman daw po legal. Wala namang kaalam-alam ang kapitan ng barangay na mayroon ng illegal na transaksyon sa kanilang lugar. Ang in-apply po nila sa barangay is internet cafe. So in-apply po nila yan last January 25. Naharap sa kasong paglabag sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga empleyado ng cybercrime den habang hinahanap pa ng mga otoridad ang may-ari nito. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa mga balita mula sa mga probinsya, idineklara ng Kalinga Provincial Police Office na drug cleared na ang lalawigan matapos itong makapasa sa requirements at parameters ng PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Narito ang report ni Grace Doctorero. Deem it proper and fitting to declare the province of Kalinga as drug-cleared province. Awanan tagilaklako agus usar protektor laboratorio ti droga. Pagidulinan ken awanan matento supply ti illegal nga droga iti probinsya ti Kalinga. Nga kasapulan ken pagbasaran ti Philippine National Police ken PDEA. Tapno maideklara ti probinsya ti Kalinga nga nadalusanen iti droga. Ti implementasyon ti Double Barrel Alpha manipod October 26 ingana December 31, 2016. Ket mapan nga duwag asut ti agus usar ken agilaklako ti droga. Ti simuko itinaramid nga oplan tukhang ken nasurok nga 5 milyon. Ti gatad na ti mula a marihuana, tinadadail iti operasyon nga marihuana eradication. Karit meten ita ti pulisya nga mapagtali na ed ti probinsya nga nadalos iti illegal nga droga. Then sa maintenance nito, we have the group of who are giving their time and services in the moral and educating these surrenderers. Malaki ang tulong nila sa monitoring phase ng itong mga drug surrenders natin. Putting our best foot forward, we first ensured a drug-free workplace in our office. We subjected all our personnel of Police Regional Office Cordillera to undergo a mandatory and surprise drug test. Agsakan madagiti opisyal ti barangay iti pan nakaideklara ti sangagasut 50 ket 2 nga barangay ti probinsya nga nadalusan iti droga. Si kami matlanggot mga barangay ket dahil sa da kami iti nakasuportar dito programa ni Duterte. Salamat po. So nasapay kumata awanan iti mang isangput pa lang iti dayta nga klase. Tapno mamintinar iti barangay ket kaslang nga suporta continuous ti support with lang ti kwan. Iti nga programa. Natal na awan dagiti kuna nga extrajudicial killing ita. So ngayon dang masida. Kung natin kinagpaiso na ito'y kalik disiplina nga talaga nga di ay kasi iti Manila nga di ada extrajudicial killing kasi kung titatao di ay basta nangaramid ka ti may kaniwas i-report na ka awan ti may sikreto yayan mo. Imun una nga naideklara ti probinsya ti Ifugao ken Abra Province iti rehiyon ti Cordillera.
nga nadalusan iti illegal nga droga. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag ken Panangalaw, Kalinga Province. Target na matapos na sa susunod na taon ang konstruksyon ng Arterial Road Bypass Project o ang Plaridel Bypass sa Bulacan na inaasa makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng lalawigan. Narito ang report ni Nestor Torres. Ngayong June 2017, inaasahang matatapos na ang Phase 3 ng Plaridel Bypass. Ito ang 24.61 kilometers Arterial Road Project na magdudugtong sa North Luzon Expressway o NLEX sa Cagayan Valley Road o Maharlika Highway na dinaraanan ng mga motoristang patungo sa gitnang bahagi ng Luzon. Target matapos ang proyekto sa ikalawang quarter ng susunod na taon. Positibo ang Bulacan Provincial Government na malaki ang maitutulong ng Plaridel Bypass sa paglago ng ekonomiya ng lalawigan. Madali yung pagpaplano namin ng development ng ating lalawigan. We could develop the northern part of our province para sa ating agro-industrial development. Pagkatapos magkakaroon pa tayo ng mga karsada sa yung ating North Luzon Eastern Alignment. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, sa oras na matapos ang Arterial Road ay maiibsa na rin ang matinding trapiko na nararanasan sa Maharlika Highway at mas mapabibilis ang biyahe ng mga motorista. Direktang makikinabang dito ang mga bayan ng Balagtas, Giginto, Plaridel, Bustos at San Rafael. Ito ay bahagi ng Plaridel Bypass Road na may dalawang phase. Yung phase 1 ay natapos na. It was completed 2012. So pag ito'y nabuo, itong 24.61 kilometer, ito'y magsisilbing tulong sa congested area ng Cagayan Valley Road or Maharlika Highway. Pag lalabas ka ng papuntang San Rafael, more than 30 minutes ang masisave mo pag dito sa bypass road ka ng Plaridel dumaan. So kaya kailangan matapos ito para to serve the motor. Tiniyak naman ng DPWH Central Luzon na matatapos ang proyekto sa itinakdang oras dahil sa magandang proseso ng construction nito. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.